During that time po, wala po kasi ako noon sa bahay namin. Nasa abroad pa po ako. Nabalitaan ko lang po nung tumawag po yung husband ko na naglalaro daw po yung anak ko dun sa 3rd floor. May hawak po siya na curtain rod po. Tapos nagsusungkit daw po siya ng butiki. Tapos lumisya po siguro yung curtain rod, dumiretso po dun sa wire. Ano nangyari po na kuryente yung bata? Opo. Ang nakaano po is yung mga kapitbahay po namin na nasa baba. Sumisigaw po sila na yung bata. Tapos umakyat na po yung husband ko dun sa 3rd floor. Nakita niya na po yung anak ko na nakahiga na po siya. Anong sabi po ng electric company? Hiningan lang po nila kami ng demand letter for request. Tapos pinaghintay lang po nila kami. Wala pong binigay na tulong? Wala po. Kami po yung gumawa na para makalabas po kami ng hospital. Kumusta naman po yung apo nyo? Ito po, katabi ko po, sir. Okay, putol na po yung kamay. Opo. Anong grade? Grade 3 po. Going grade 4 na po siya ngayong pasukan. So, wala po siyang kamay? Wala na po. Both hands? Opo. Masali pa daw po, sir. Nagpo-poster making po yung anak ko. Sinasali po siya sa school. Masiglang bata siya, oh. Opo. Kung hindi lang nangyari sa kanya, di mas malayo pang marating nito. Admin Almeida, ito pong electric company, ayaw na pong tumulong, nagmamatigas. Paano to, sir? O nga po, Sen, nag-imbestiga po ako. Apparently, ang report sa akin from the ground, nag-renovate ang bahay pataas and yung bata po ay parang nanunungkit ng gagamba ba using a curtain rod na dapo ho dun sa live wire, no? Ang nakalaylay po, Sen, parate na nakikita natin sa poste, these are the telco wire na ginagamit ng mga cable company. Problema po ng NEA yan Ang live wire po ay nasa itaas. Yan po ay second layer. Kung yung wire ay hindi po nakalaylay at nasa second layer, sabi nyo, bakit naabot po nung pagsungkit ng bata ng butiki? Ang report po sa akin from the ground, nagtaas po ng nagtaas yung bahay na kung tutusin po, kung nag-apply ho ng building permit yan, I'm sure hindi ho papayagan ng building official. Alam niyo naman ho sa probinsya siguro, nag-extend sila na extend pataas nang hindi po nako-consider yung proximity sa hazard ng electric post. Yung local officials po ay pumunta na sa Canoreco and they are insisting that Canoreco should pay the amount of 600 to 700,000 Sen, no? Apparently, Sen, maliit lang na kooperatiba to, hindi nila kaya yon, no? Yung kanilang polisiya na pag hindi silang may kasalanan, 25,000, pinadagdagan ko na ho ng 100,000, pigain nyo na, no? At kawawa yung bata. And siguro, Sen, ako personally, naawa ho ako, magpapadala ho ako ng sarili kong pera na 50,000, pang-augment lang ho doon sa bata. Inamin niyo po sa aming research na wala kayong kinuhang permit. Kasi kung kumuha po kayo ng permit, most likely, hindi kayo, sabi nga ni Admin Almeida, hindi kayo mapapayagan kasi malapit na kayo sa gawad ng kuryente, yung 3rd floor ninyo. Tapos ito na nga, inakyat ng bata, nagsungkit-sungkit hanggang sa inabot yung kuryente dahil napakataas na ng bahay ninyo, yung 3rd floor. Ayun, kung kumuha kayo ng building permit, most likely, hindi kayo mapapayagan, hindi kayo mabibigyan ng permit. So hanggang 2nd floor lang kayo. Kasi kung nasa 2nd floor lang kayo, kahit na umakyat sa bubong itong apo ninyo, hindi pa rin maabot nung panungkit, hindi tatamaan yung live wires. So kumbaga, sir, meron ding konting kasalanan para sa akin, hindi naman konti, malaking kasalanan din po on your side. Nagiging fair lang po ako dito na you know better, dapat kukuha ka ng mga proper permit to make it legal. Definitely po, I call the attention of Canoreco to review all installations, no? That to make sure kung merong bahay na nasa proximity of danger, dapat ipagbigay alam na po sa LGU. Hindi lang po sa Canoreco, kundi maging sa lahat ng lugar sa Pilipinas na may mga gawad na kuryente na malapit sa mga kabahayan. Opo. I will take note of that, Sen. I will make sure that the proper directive will be given to all the 121 electric cooperatives. So sabi niyo po, magbibigay ng 100,000 itong bali 125 po. 125 na po. Tapos 50 sa'yo. 50,000 po sa akin, Sen. So 175. Okay, ako po magbibigay ng 25. So may 200 po kayo. Okay? Thank you po, sir. Sige. And ito na ang mensahe ko sa lahat ng mga
nagpapakonstruct ng bahay, nagpaparenovate, sumunod tayo sa patakaran ng building code na which is kumuha tayo ng building permit. Importante po yan kasi doon sa building permit makikita kung pwede ba kayong payagan for safety reason na magpatayo doon sa lugar na yon o karapat-dapat bang magdagdag pa for the safety also of the homeowner. Kasi baka mamaya yung magpapatay ka third floor, yung ano niya, yung foundation niya hanggang second floor lang, pwedeng gumuho yung konting uga lang sa earthquake, guguho yun. Yun ang reason ko bakit kailangan natin ng building permit. Yung pala sa probinsya nyo, hindi uso yung building permit. Hindi po. Naku po, it's about time. Dapat si chairman yan o yung mayor ninyo magpasabi na sa lahat na kailangan kumuha ng building permit. Kung meron pa ako may tulong sa iyo, Noah, magpasabi ka lang dito, especially pagdating sa schooling mo. Okay? Sige po ma'am, ganun lamang. Salamat Thank you po, Sir ma'am. Rafi. Ito po yung pinangako ni Senator Rafi na 25,000 pesos na tulong din po sa anak po ninyo. for 25,000 po. Thank you po Sir Rafi sa 25,000 pesos po. Malaking tulong na po to para kay Kuya, para po sa operations niya po, sa skin grafting niya po. Thank you po. Thank you so much po Sir Rafi. Pitul po ikay sandalat ang mga inaating Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ikay ginagabay